Magandang gabi po, Sir Joff. Ako po si Nina, 29 years old, taga Bulacan. Matagal ko nang alam na bukas ang ikatlong mata ko. Bata pa lang ako, nakikita ko na ang mga anino sa sulok ng kwarto. Naririnig ang mga boses sa gabi kahit wala namang tao. Pero, pinakakakaiba, pinakakinatatakutan ko ay ang nilalang na tinatawag naming taga-sundo. Hindi ko alam kung totoo siya para sa lahat, pero sa akin, siya ay hindi katang-isip. Nang una ko siyang nakita, 7 pa lang ako. Namatay noon si Lolo Fidel, ang ama ng nanay ko. Isang araw bago siya bawian ng buhay, napansin ko ang isang matangkad na lalaki sa may gilid ng kanyang kama. Nakaitim, nakatayo lang. Hindi siya pinapansin ng kahit na sino. Tahimik siyang nakamasid habang nanginginig sa ubo si Lolo. "Nanay, sino po yung mama?" Tanong ko. "Sino?" Sagot niya. Halatang nagtataka. Itinuro ko ang gilid ng kama. "Yung matangkad na nakaitim?" Wala raw siyang nakikita. Kinabukasan, patay na si Lolo. Simula nun, tuwing may mamamatay sa paligid ko, naroon ang matangkad na nilalang. Minsan sa ospital, minsan sa lamay, minsan kahit sa jeep. May makikita akong pasahero sa unahan, nakatitig lang sa isang matandang babae. At ilang araw lang, makikita ko sa barangay na namatay pala ang matandang yun. Hindi siya multo, hindi siya demonyo. Isa siyang taga-sundo. Lumaki akong tinatago ang paningin ko. Natuto akong wag na lang magsalita. Kapag may nakita akong kakaiba, sa unahan ng jeep, sa mga bintana ng ospital, sa gilid ng simbahan, naroon siya lagi kapag may namamatay. Hanggang sa tumuntong ako ng kolehiyo at lumipat sa Maynila. Panandalian siyang nawala. Naging abala ako sa buhay. Trabaho, aral, gala. Akala ko, tuluyan na siyang nawala sa paningin ko. Hanggang sa maganap ang isang aksidente sa EDSA. Nasa bus ako noon pauwi galing Cubao. Bandang alas 9 na ng gabi. May sumakay na babae na parang pagod na pagod at umupo sa likod ko. Walang imik. Pero nang tumigil ang bus sa Ortigas, bigla siyang napasigaw. "Nandito siya! Nandito siya!" Lumingon ako. Nakita ko agad sa kabilang kalsada ang nilalang. Nakaitim, walang muka, sobrang tangkad. Parang laging may usok na nakapaligid. Nakatingin sa amin. Pero ang mas nakakapagtaka, ako lang ang lumingon. Lahat ng tao, walang reaksyon. Maya-maya, lumapit siya. Tumawid ng kalsada na parang hindi man lang tinatamaan ng ilaw o ulan. Nang tumingin ako sa babae sa likod ko, wala na siya. Hindi siya bumaba. Hindi ko narinig ang tapak ng mga paa niya. Nawala na lang. Kinabukasan, nabasa ko sa balita, may babaeng nahulog sa train station ng Ortigas. Namatay on the spot. Doon ko napagtanto, hindi lang pala ako ang nakakakita sa kanya. Minsan, yung sinusundo niya, nakikita rin siya bago sila kunin. At simula nun, hindi na lang siya basta nakamasid.
Makalipas ang ilang linggo, napansin kong mas madalas ko na siyang nakikita. Hindi lang sa mga ospital, kahit sa bangketa, kahit sa apartment, minsan sa elevator, sa salamin sa likod ko, nandun siya. Tahimik, walang mukha, pero ramdam ko ang malamig na hangin, ang bigat ng dibdib, ang pakiramdam na may nawawala sa paligid. Nagpa-check up ako. Baka stress lang. Sabi ng doktor, maayos daw ako. Pero paglabas ko ng clinic, nandun siya sa kabilang kalsada, nakatingin, hindi gumagalaw. Isang gabi, may panaginip ako. Nasa sementeryo ako. Ako lang mag-isa, maliban sa kanya. Nakaupo siya sa isang puntod, tila nag-aabang. At sa panaginip na iyon, sinabi niya sa akin sa boses na parang bulong mula sa ilalim ng lupa, Ikaw na ang susunod. Pagkagising ko, tuliro ako. Hinipo ko ang dibdib ko. Normal ang pintig ng puso, pero malamig ang balat ko. Hindi ko alam kung guni-guni lang. Pero ilang araw lang ang lumipas, nakatanggap ako ng tawag. Patay na si Papa. Bumalik ako ng Bulacan para sa burol. Doon ko siya muling nakita. Sa likod ng kabaong. Nakatingin sa akin. Mula nang mamatay si Papa, hindi na siya nawala sa paningin ko. Hindi na lang siya sumusunod sa mga mamamatay. Sinusundan na rin niya ako. Sa trabaho, sa CR ng opisina, minsan kahit habang naliligo ako. Pakiramdam ko, may nakatayo sa labas ng kurtina. Hindi ko na kaya. Naghanap ako ng albularyo. May isa sa may anggat. Si Aling Pilar, sabi ng tiyahin ko. Pagdating ko sa kanya, bago pa ako magsalita, tumitig siya sa akin at sinabing, matagal ka nang sinusundan ng taga-sundo. Pero hindi ikaw ang target niya ngayon. Isa sa malalapit sa'yo. Nanginig ako. Sino po? Ang kapatid mong si James. Baka sa loob ng 7 araw. Umiiyak akong umuwi. Hindi ko alam kung paano siya babalaan. 1 araw, 2 araw, walang nangyayari. Sa 5th gabi, narinig ko ang sigaw ni Mama. Naaksidente si James. Nabundol sa C5 habang papauwi. Patay agad. Sa libing ni James, hindi ko na siya nakita. Akala ko tapos na. Pero isang gabi, habang nagliligpit ng gamit ng kapatid ko, napansin kong may larawan siya sa cellphone. Selfie nila ng barkada. At sa likod niya, sa salamin, naroon siya. Nakatingin kay James. Pilit kong kinalma ang sarili ko. Pero mula noon, may mga kakaibang pangyayari sa bahay. May mga ilaw na kusa na lang namamatay. May mga tunog sa gabi. At sa tuwing pupunta ako sa bintana, nandun siya. Sa gilid ng poste, parang nagbabantay. Pero hindi na siya nakatitig sa ibang tao. Sa akin na siya nakatingin. Isang gabi,
Habang pauwi ako galing trabaho, nasiraan ng kotse ko sa isang liblib na daan. Madilim, walang signal. Huminto ako't bumaba. Nagbabaka sakaling may masakyan. Pero walang dumadaan. Ilang minuto lang, nakarinig ako ng yapak sa damuhan. Hindi mabilis, hindi mabigat. Paunti-unti, papalapit. Paglingon ko, naroon siya. Mas malapit na, mas matangkad. At ngayon, may mukha na siya. Mukha ko. Tumakbo ako, sumisigaw, hanggang sa nakasakay ako ng tricycle na nagkataong dumaan. Nang makauwi ako, sinumpa ko sa sarili ko, hindi na ako lalabas sa gabi. Hindi na ako magpapakita ng takot. Pero hindi yun sapat. Kinabukasan, habang naguhugas ako ng pinggan, naramdaman kong may malamig na hangin sa batok ko. Nang tumingin ako sa bintana ng kitchen, naroon siya. At sa salamin ng ref, nakita kong may marka na ng kamay sa balikat ko. Sa oras na sinusulat ko ito, ramdam ko nang malapit na siya. Ramdam ko na ang bigat sa dibdib, ang katahimikang may kasunod na iyak. Pero may sinabi si Aling Pilar sa huli naming pagkikita. Pwede mong kausapin ang taga-sundo. Hindi para umiwas, kundi para magtanong kung ikaw na nga ba. Kaya isang gabi, pumikit ako. Hinarap ko ang dilim ng kwarto. Hiniling kong magpakita siya. At nagpakita nga siya. Tinanong ko siya, "Ako na ba?" Hindi siya sumagot. Ngunit tumango siya dahan-dahan. Walang salita, walang boses. Ngunit alam kong oras ko na. Hindi ako sigurado kung makakarating sa inyo ang liham na ito. Pero kung mababasa nyo man ito, isang hiling lang. Kapag nakakita kayo ng matangkad na lalaking nakaitim sa tabi ng isang matanda o ng taong tila nauupos ang lakas, huwag niyong pansinin, huwag niyong tignan, at higit sa lahat, huwag niyong tatanungin kung sino ang susunod. Hello po, Sir Joff. Ako po si Carlo, 29 years old. Isang simpleng lalaki mula sa bayan ng San Luis, sa Pampanga. Sa totoo lang, marami na ako napakinggang podcast at napanood sa YouTube tungkol sa mga third eye. Tuwing gabi, habang naglilinis ako sa trabaho, pinapakinggan ko ang mga kwento. Sa tagal ng panahon, ngayon lang ako nagkalakas ng loob na magsulat. Kasi ngayong gabi, habang sinusulat ko to, narito pa ako mismo sa lugar kung saan nangyari ang lahat. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, sir. Basta ang alam ko lang, hindi ito gawa-gawa. Hindi rin ito eksaktong kwento lang ng third eye. Ito ay tungkol sa kung anong nangyayari kapag hindi mo na kayang takpan ng totoo. Ako po ay nagtatrabaho bilang part-time janitor sa lumang public library ng bayan namin. Ito yung tipo ng aklatan na tila hindi na inabot ng modernong panahon. May mga sirang kisame, maalikabok na mga aklat, at amoy lumang papel na parang
laging may nakatagong alaala. Ang pangalan ay San Luis Municipal Library, pero kadalasan tinatawag ito ng mga tao bilang aklatang bakante. Bakit? Kasi halos walang pumupunta, lalo na kapag gabi. At ako ang naka-assign sa graveyard shift. Bata pa lang ako, bukas na ang mga mata ko sa mga hindi nakikita ng karamihan. Hindi ko ito agad tinanggap. Inakala kong bunga lang ito ng imahinasyon. Pero habang lumalaki ako, lalo akong nakakita ng mga kakaibang bagay. Anino sa loob ng kwarto, mga taong walang mukha sa panaginip, pero totoo pala, o mga boses sa gitna ng katahimikan. At ngayon, pinili kong tanggapin ang trabaho sa aklatan. Malayo sa ingay, walang tao, madilim. Perfect, sabi ko noon. Tahimik, payapa. Hindi ko alam na ang katahimikang hinahanap ko ang magdadala sa akin sa bangungot. Ang unang linggo ko sa aklatan ay payapa. Oo, may mga nararamdaman akong malamig na hangin sa koridor. May mga aninong mabilis na dumaraan. Pero wala akong pinansin. Sanay na ako. Ika nga ng lola ko, wag mong pansinin kung di ka nila kinakausap. Hanggang sa dumating ang Huwebes, habang naglilinis ako sa second floor kung saan naroon ang mga lumang koleksyon ng mga aklat pang kasaysayan, napansin kong may bukas na bintana. Habang sinasara ko ito, napalingon ako sa salamin sa dulo ng hallway. May nakita akong lalaki ron. Nakasuot siya ng itim na coat, parang luma, gaya ng mga isinusuot ng undertaker o tagalibing. Nakatayo lang siya ron, nakatingin sa akin. Napalingon ako sa likod, pero walang tao. Pagharap ko muli sa salamin, wala na siya. Gusto ko sanang bumaba, pero pinigilan ko ang sarili ko. Sinabi ko sa isip ko, baka guni-guni lang, baka pagod lang ako. Pero simula nun, gabi-gabi ko na siyang nakikita. Nagsimula akong magmasid. Bawat gabi, bago ako magsimula ng paglilinis, tinitignan ko ang salamin sa dulo ng hallway. Lagi siyang naroon. Hindi gumagalaw. Nakatayo lang. Tinitingnan ako. Isang gabi, lakas loob ko siyang nilapitan. Dahan-dahan akong naglakad papalapit sa salamin. At habang lumalapit ako, napansin ko ang kakaiba. May ilaw mula sa kisame. At lahat ng bagay sa paligid, ang mga mesa, aklat, kahit ako mismo, may anino. Pero siya, wala. Wala siyang anino. At habang nasa harapan ko na siya, ilang pulgada lang ang pagitan namin, may narinig akong bumulong. Ilan na lang kayo? Napaatras ako. Tinignan ko siya sa salamin. Hindi gumagalaw ang labi niya, pero malinaw ang boses na narinig ko. Ilan na lang kayo? Para bang binibilang niya kaming lahat. Pero sino? At para saan? Kinabukasan, kinausap ko si Mang Enrico, ang matandang tagapamahala ng aklat. Isa siyang lolo, tahimik,
at bihira magsalita. Nabanggit ko sa kanya kung may kasaysayan ba ang aklatan. Tahimik lang. Tahimik siyang umiti. Bata ka pa, pero marunong kang tumingin, sabi niya. Huwag kang tatagal diyan sa itaas. Diyan dinala ang mga aklat ng 3 paring pinaslang noong panahon ng Hapon. Doon din binilanggo ang ilan. At isa sa kanila, hindi lumisan. Hindi ko na siya pinilit, pero alam ko, may alam siya. Ilang gabi pa ang lumipas, hindi lang isa ang nakikita ko sa salamin. Dumami sila. 3, 5, 10. Pero isa lang ang walang anino. Yung lalaki na nakacoat. Yung iba, para bang nanonood lang. Tahimik. Pero siya ang palaging una kong nakikita. At tuwing tinititigan ko siya, parang alam niyang ako lang ang nakakita sa kanya. Minsang gabi, pag uwi ko sa bahay, nadala ko ang presensya. Habang naliligo ako, pagharap ko sa salamin, nandun siya. Hindi sa likod ko, kundi sa salamin mismo. Tinitignan ako. Wala pa ring anino. Tinakpan ko ng tela ang lahat ng salamin sa bahay. Isang gabi, habang nililinis ko ang lumang seksyon ng aklatan, may natagpuan akong aklat na hindi ko pa nakikita dati. Ang pamagat, mga pagsundo sa gitna ng gabi. Lumang-luma na ito, at sa unang pahina, may nakasulat na sulat kamay. Hindi lahat ng tinatawag na nakita ay dapat pinapansin. Ang nakakakita ay sinusundan. Ang sinusundan ay kinukuha. Ang kinukuha ay tinatahimik. Mula noon, may narinig akong yabag tuwing gabi. Hindi mula sa baba, kundi mula sa loob ng mga shelves. May nagsasalita ng Latin, may umiiyak, at minsan, may tumatawag ng pangalan ko. Sir Joff, ang gabing ito ang dahilan kung bakit ako sumusulat. Habang sinusulat ko ito ngayon, sa desk sa harap ng librarian's office, narito uli siya, nakatingin mula sa hallway. Hindi na siya sa salamin ngayon, nasa aktwal na mundo na. Lumalapit siya, 1, 2, 3 hakbang. Wala pa ring anino. At sa likod niya, may mga mata akong nakikita. Sari-saring mukha. Lalaki, babae, bata, matanda. Mga hindi kilala. Lahat sila walang anino. Naalala ko ang sinabi niya dati. Ilan na lang kayo. Baka hindi lang ako ang nakakita sa kanila. Baka binibilang na rin nila ako. Sir Joff, kung mabasa niyo man ito, pakisabi sa pamilya ko na mahal ko sila. Pakisabi kay nanay na salamat sa dasal. At kay ate na wag siyang tutuloy sa aklatan kahit anong mangyari. At sa mga tagapakinig, huwag niyong nanaising makita ang mga hindi dapat makita. Dahil ang ikatlong mata, kapag bukas na,
hindi na basta-bastang isinasara. Sir Joff, magandang gabi sa'yo. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan habang binabasa mo ang liham na ito. Isinulat ko ang liham na ito hindi para magpasikat, kundi para makahanap ng mga kapwa kong nakaranas ng katulad. Hindi ko na kasi alam kung saan ako hihingi ng tulong. Ako po si Celine, 21 taong gulang, at kasalukuyang kumukuha ng kursong psychology sa isang universidad dito sa Maynila. Tahimik lang akong tao, hindi mahilig makisali sa mga usapan ng iba, at mas gusto ko ang mga tahimik na sulok ng paaralan. Kaya naman, nung nagsimula ang kakaiba kong karanasan, halos wala akong mapagsabihan. Nagsimula ang lahat isang Sabado ng hapon, habang nasa makeup class kami para sa isang subject na bumagsak halos kalahati ng klase. Ang subject, Theories of Personality. Ang subject teacher namin, si Professor Alonso, kilalang mahigpit at medyo hindi mo malapitan. Kaya kahit weekend, wala kaming reklamo kahit pa halos wala ng tao sa buong building. May kakaiba na agad sa simula pa lang. Pumasok ako sa classroom ng medyo huli na, mga 10 minutes late. Nagmamadali ako dahil akala ko sarado na ang pinto. Pagbukas ko, nakita kong nasa harap si Prof, nagsusulat sa whiteboard. Nilingon niya ako pero walang sinabi. Tahimik lang. Naghanap ako ng mauupuan. Halos lahat ng upuan sa harap ay puno na. Pero sa bandang likod, may isang upuang may bag sa tabi. Pero walang tao. Tinignan ko muna kung may darating pa. Pero dahil huli na ako, tinabi ko na lang ang bag at umupo doon. Habang nagle-lecture si Prof, napapansin kong parang may nakatingin sa akin mula sa likod. Kahit ako na ang pinakahuling row. Parang may mata sa bato ko. Tinignan ko ang likuran ko, pero wala naman. Pinagkibit-balikat ko na lang. Pagsapit ng dismissal, habang nagpapak ako ng gamit, napansin kong bumalik na ang bag na itinabi ko kanina sa dating pwesto. Nasa silya ulit. May notebook pa sa ibabaw, pero wala talagang tao. Kinabahan ako. Hindi ko ito binanggit kahit na kanino. Akala ko baka pagod lang ako, baka guni-guni, pero hindi yun ang huli. Sir Joff, bata pa lang ako, sinasabi na ng lola ko na bukas ang mata ko. Nakakakita ako ng mga anino, nakakarinig ng mga boses sa gabi, at minsan nakakaramdam ng lamig kahit mainit. Pero pinilit kong isara ang sarili ko sa ganong klaseng karanasan habang lumalaki. Ayoko na. Takot ako. Pero mukhang hindi talaga ito matatakasan. Sa mga sumunod na klase, palagi kong nakikita ang bag na yon sa parehong silya sa likod. Kahit wala namang nauupo doon. Minsan, may shade ng buhok na dumudungaw. Isang araw, sinubukan kong lumingon ng mabilis. Doon ko siya nakita. Isang estudyante, lalaki, maputla, mahaba ang buhok. Nakatingin lang sa akin. Hindi kumikibo,
Hindi gumagalaw. Napatigil ako. Napapikit. Pagdilat ko, wala na siya. Pero nandun pa rin ang bag. Isang gabi, may group project kaming kailangan tapusin. Dahil walang ibang classroom na bukas, ginamit namin ang parehong room kung saan ako palagi nakakakita ng lalaki. Mga 5 kami sa grupo. Umupo ako sa gilid, malapit sa pader. Habang nagtatrabaho kami, napansin kong may isa sa amin ang lagi nakatingin sa likod. Si Mika. Tinanong ko siya, "Bakit?" Sagot niya, "Wala. Parang may tao sa likod mo eh. May nakaitim ba na kaklase tayo ngayon?" Natigilan ako. Hindi ko na siya sinagot. Hindi lang pala ako ang nakakakita. Kinabukasan, pinausap ko si Kuya Eric, isang campus guard na kilala ng lahat bilang may pakiramdam daw. Sabi niya, may naaksidente raw dyan dati. Estudyante rin. Tumalon mula sa 4th floor. Hindi raw nahanap ang katawan agad. Gumuho ang sikmura ko. Simula nang malaman kong hindi ako nag-iisa, lalong lumala ang mga aparisyon. Minsan, habang nagre-review ako mag-isa sa classroom, narinig ko ang tunog ng upuan sa likod. Yung dahan-dahang paghila sa sahig. Tinignan ko. Nandun siya. Nakaupo. Nakayuko. May dugo sa leeg. Huminga ako ng malalim at pinikit ang mata. Pinilit kong sabihing wala siya. Pero nang dumilat ako, nandun pa rin siya. Mas malapit na sa akin. Umalis ako ng room na hindi ko na dinala ang gamit ko. Noong gabing yun, sa panaginip ko, nakaupo siya sa paanan ng kama ko. Walang mukha pero nagsasalita. Sabi niya, "Ako ang nakalimutan. Huwag mo akong kalimutan." Kinausap ko ang guidance counselor namin. Hindi ko sinabi lahat. Sabi ko lang, stress ako, hindi makatulog. Binigyan ako ng pahinga, payo, at payo pa. Pero walang nakatulong. Nang muling bumalik ang klase, binilisan ko ang pagpasok para hindi ako mapunta sa likuran. Pero laking gulat ko, kahit puno na ang klase, bukod tanging ang silya sa pinakahulihan lang ang walang nakaupo. Tumingin ako sa upuan. Nandun ang bag, notebook, panyo, ID. At ang ID ay kanya. Michael Reyes, 3rd year psychology student. Pareho ang department namin. Pareho ng floor. Sabi ng isang matandang janitor later on, si Michael ay siya yung hindi nakagraduate. Hindi na bumalik. Pero hanggang ngayon, andito pa rin siya. Parang ayaw niyang umalis. Wala raw nakapansin sa kanya noon. Sir Joff, alam kong hindi ako nababaliw. Hindi ito hallucination. Nakita ko siya. Narinig ko siya. May ibang estudyante ring nakaramdam sa presence niya. Ang totoo, natuto na akong wag siyang takasan.
Hindi na ako umuupo sa likod, oo. Pero tuwing makikita ko siya, tinuturo ko siya sa isipan ko at sinasabi, hindi kita nakakalimutan. At doon ko lang siya nakikitang lumalayo, pabalik sa pinakahuling upuan. Hindi ko alam kung anong gusto niyang mangyari. Gusto niya bang matulungan? Gusto niya bang maalala lang? Hindi ko rin alam kung ligtas pa ba ako habang sinusulat ko ito. Pero isa lang ang tiyak ko. Hindi lahat ng nawawala ay tuluyang nawawala. At para sa mga tulad kong nakakakita, ang pagtalikod ay hindi laging sagot. Minsan, ang kailangan lang ng isang ligaw na kaluluwa ay pagtingin. Salamat, Sir Jot, sa pagbibigay daan para sa mga tulad naming binuksan ng ikatlong mata.